Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Alright, maraming salamat po Haring Ruel sa iyong pinapatunayan sa gabing ito, sa oras na ito. So muli, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, sa mapagpalang oras po sa lahat ng mga viewers namin ngayon, sa lahat ng taga-subaybay sa programang The Kingdom of God, sa palatuntunang consumatum is, nang ibig sabihin ay natapos na ang gawain
ng Diyos. So, bago ko po ipagpatuloy, tatalakayin ang tema po natin tungkol sa kaharian ng Diyos, ako po muna ay magbibigay-pugay po sa aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Pilimon Undok Riam Bonanza. Sa lahat ng pamilya Riam Bonanza, isang mapagpalang oras po. So muli ako po ay nagpapasalamat at gumagalang sa aming mahal na Pangulo, no? Na walang iba ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza. So mayong gabi po, mahal na Prinsipe, isang mapagpalang oras po sa iyo. Na siya po ang aming president sa lahat ng mga nagsusubaybay, no? Yan po ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang aming president sa the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, no? Yan po ang aming presidente sa loob ng kaharian ng Diyos sa the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun po sa kanyang kapatid na walang iba, Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang aming president sa Philippine Deuterium Development Management Corporation. So yan po ang presidente po sa Philippine Deuterium na walang iba, Haring Adolfo Riam Bonanza. So isang mapagpalang oras po, Hari, at mayong gabi po. So sa lahat ng mga spiritual nanay na nandyan po ngayon sa Purok Nyo, Jerusalem, sa Talisay, Dapitan, Shrine City, mayong gabi po sa inyo mga reyna. So muli ako po ay nagpapasalamat din sa mula Luzon, Visayas at Mindanao sa tinatawag na 12 tribes, no? Sa kaharian ng Diyos. Isang mapagpalang oras po. At ganoon din sa 12 apostoles ng Diyos, no? Mula Region 1 hanggang Region 12, no? Yan po yung tinatawag na 12 disciple o 12 region, no? Na kinabilangan po ng aming regional director sa Region 2 na walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom. Mayong gabi po, Hari. At ganoon din po sa iyong Reyna, no? Na walang iba, Reyna Rose Padillo Ligutom. So mayong gabi po, Reyna. So sa lahat ng mga katawan ng Diyos na mula sa mga propita, ebanghilista, papastor, at mga guro. So yan po yung katawan, no, ni Kristo. Sila po ang binigyan ng Panginoon upang ipapahayag yung programa ng Diyos sa buong daigdig. So ano ba yung programa ng Diyos sa buong daigdig? Kaya ngayon, bago natin ipagpatuloy, inuulit ko, ako po'y nagpapasalamat, no, sa lahat ng mga kasamahan sa buong Persa ng The Kingdom of God, lalong-lalo na po sa aming mga kapatid dyan na nandyan po sa
province of Quirino. Mayong gabi, hari. Haring, unang-una, Haring Rubel Baltasar. Mayong gabi, hari. At si Haring Gerson del Rosario. Mayong gabi, hari. At si Reyna Merlita Baltasar. Mayong gabi po, Reyna. Sang mapagpalang oras po sa inyong lahat po dyan. So, ganoon po, ako ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid din dyan sa ibang bansa, no? Na walang iba, si Reyna Shirley del Rosario. Nandyan po sila ngayon sa bansang London. So, mayong isang mapagpalang oras po. Magandang gabi po, Reyna. At sa ating kapatid din dyan sa Kuwait, na walang iba, Prinsesa Claribel, no? Baltasar. So, magandang gabi po sa iyo po, Prinsesa. So, sa lahat ng mga kasamaan po namin, dyan sa Santiago City, Haring Ramil Tadja, sa magandang gabi po, Reyna Marites Saldivar, at si Reyna Gloria Abogado de Leon, at si Haring Riden Domingo. Isang mapagpalang oras po sa inyong lahat po dyan. So yan po ay yun, nakikinig po sila at nanonood. So sa lahat ng mga viewers namin ngayon, ako po ay nagpapasalamat sa inyo na walang humpay na nakikinig at nanonood para malaman po natin ang programa ng Diyos sa daigdig, kung bakit tayo ay naririto sa isang daigdig at ano ba ang yung tinatawag na kung ano yung ating tungkulin o bilang isang tao sa daigdig, no? So, mula ngayon mga kapatid, narito po kami kasama si Haring Ruel Agustin, at ako po ang iyong lingkod, Haring Roger Pagumpana, na upang papahayag po namin yung mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan, no? Sapagkat ang banal na kasulatan, diyan po itinago ng Diyos ang mga lihim ng pagkaalam sa kaharian ng Diyos. So saan po niyan ibinigay? Doon po lamang sa tumanggap sa Kanya, no? So, bagkus marami pong nagdadala sa mga magagandang balita sa banal na kasulatan, ngunit mayroon lang pong pinili ang Diyos upang doon niya lamang ito sasaysayin at ipapaalam ang mga lihim na nakatago sa banal na kasulatan. Katulad na lang itong salitang kaharian ng Diyos. Di ba ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, kung ating isipin ang salitang kaharian ng Diyos, ito ba ay hiwaga? No? So hiwaga po yan. Bakit? Isipin po natin pag binanggit po natin ang salitang kaharian ng Diyos, ang tanong, sino ang may-ari? Diba? So, walang ibang may-ari po dyan, kundi ang Diyos. So, ibig sabihin, sapagkat Diyos ang may-ari, ay ibig sabihin, ang salitang kaharian ng Diyos ay hiwaga. No? Ngayon, pag binanggit po yan sa lahat ng mga tao, ang salitang kaharian ng Diyos, agad-agad po yan ituturo. Saan po yan ituturo? Doon sa kataas-taasan, no?
sa langit. No? Yan po yung turo kaagad pag binanggit ang kaharian ng Diyos. Ang mga iba naman na bumabanggit po sa kaharian ng Diyos ay kanila pong pinapatunayan na ang kaharian ng Diyos ay nandito po daw yan sa puso ng tao. No? At ang mga iba ay pag binanggit ang kaharian ng Diyos, agad-agad po yan nila patunayan nga nandun daw yan sa ilalim ng lupa. So kaano kaya kahiwaga yung salitang kaharian ng Diyos? No? Bakit? Sapagkat marami ang mga nag-i-implementation sa kaharian ng Diyos. So, gaano kaya ito katotoo? Sapagkat mayroon ding nagsasabi na ang kaharian ng Diyos ay nasa bansa. No? So, sino kaya ang nagsasalita o nagpapatunay sa salitang kaharian ng Diyos kung gaano ito katotoo? Ito ba ay nasa taas ng langit? O dito pa kaya sa puso ng tao? O nasa ilalim ng lupa? O nasa isang bansa? Kayan po ang ating talakayin sa kaorasan na ito. No? So, tanong ko po sa inyo mga kapatid, saan nag-umpisa ang istorya ng Diyos? No? So, yan po ang tinalakay ng ating kapatid kanina na ang Diyos ay pumili, no, ng may katawan na may laman. Ibig sabihin, tao. Ang pinili ng Diyos upang doon siya pumasok sa isang tao na may katawan at may laman. Para yung kanyang programa sa daigdig ay maisagawa at matutupad. No? So, walang iba na unang pinili ng Diyos na naging hari, no? Doon sa isang bansa, kundi si Haring Saul. So, doon pumasok yung kabanal-banalang espiritu ng Diyos kay Haring Saul. Saan siya naghari, mga kapatid? Doon sa isang bansa na tinawag na Israel. No? So, nung natapos si Haring Saul na naghari doon sa Israel, ang sumunod na naging hari doon ay si Haring David. No? Siya po ang sumunod na naghari sa Israel. At nung natapos si Haring David na naghari sa Israel, ang sumunod naman yung kanyang anak na si King Solomon na naghari sa isang bansa na tinawag na Israel. So, ibig sabihin mga kapatid, pag binanggit po natin ang kaharian ng Diyos, tingnan po natin yung pattern, no? Ang bansa po ba ay nasa itaas o sa tuktok ng langit, lalong-lalo na po yung pinagharian ng tatlong hari. Nauna si Saul, ni David, ni Solomon. Ang tanong, saan po sila naghari? Di ba sa isang bansa? Ngayon, tanong ko po sa inyo mga kapatid, may bansa ba kaya doon sa taas ng langit? May bansa ba sa ilalim ng ating puso? At may bansa ba sa ilalim ng lupa? No? Kaya nga, yan po ang ating suriin. Sapagkat pag binanggit natin ang kaharian, ang may-ari po yan ay Diyos. No? Diyos ang may-ari sapagkat siya lang po ang magtayo ng kaharian ng Diyos. Kaya nung natapos sila na naghari doon sa isang bansa na Israel, mga kapatid, na naghari lang sila sa bawat isa sa kanila doon sa Israel ay tagpo 40 years, no? Si Saul, Haring Saul, 40 years.
ni Haring David 40 years din at ni Haring Solomon 40 years din. So, nung natapos na sila na naghahari, mga kapatid, ang tanong, nagpatuloy pa ba yung programa ng Diyos sa pagtayo sa kaharian ng Diyos? No? So, nagpatuloy, mga kapatid. Nagpatuloy. Ano ang ginamit ng Diyos upang ipagpatuloy ang kanyang programa sa daigdig? Gumamit po siya ng 4 na bansa. No? Ayon po sa history na sinalita ng ating kapatid kanina. Na ang unang bansa na naghari sa buong daigdig, ang Babylonia. Ang pangalawa na naging tanyag na hari sa buong daigdig na bansa, ang Medo-Persia. At ang pangatlo na naghari sa buong daigdig, ang bansang Greece. At ang pang-apat na naghari sa buong daigdig ay ang bansang Roma. Ngayon, mga kapatid, natapos na po ang 4 na bansa na naging tanyag na kaharian sa buong daigdig. No? Bakit? Ang unang bansa na Babylonia, natapos lamang sa loob ng 68 years. At ang bansang Medo-Persia, natapos lang po sa loob ng 207 years. At ang Greece ay natapos lamang po ito sa loob ng 163 years. At ang bansang Roma, no? Nung sila po ay nag-umpisa nga naghari sa buong daigdig, no? Sa loob ng 644 years. Natapos po ang Roma sa loob ng 476 AD. Na ibig sabihin, Anno Domino o after death. No? So, ibig sabihin, dahil bansa man ang ginamit ng Diyos na naging tanyag na kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi na natuloy ang programa ng Diyos tungkol sa kaharian na kanyang itatayo. Sapagkat natapos na yung ginamit ng Diyos. So, sabihin ko po sa inyo mga kapatid, hindi pa rin natapos ang istorya ng Diyos. Bakit? Sapagkat pumili na naman po siya, no, ng isang tao na may katawan na may laman. Ang tanong, sino ang pinili ng Diyos? Walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat itatayo niya muli ang kaharian ng Diyos. Kaya nawala na po yung 4 na naging tanyag na kaharian sa buong daigdig na 4 na bansa. Kaya gumamit ang Diyos ng isang katawan upang itayo niya muli ang pang-5 na kaharian sa buong daigdig. Ngunit ang tanong, mga kapatid, sino ang pinili? Walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit tinawag siyang Kristo? Sapagkat pinili. No? Sapagkat yung salitang Kristo kasi, Hebro. No? Hebro. Pag itagalog mo yan, ay pinili o di kaya pinahiran ng langis. Kaya si Panginoong Hesus, Kristo siya, Diyos.
sapagkat pinili siya ng Diyos. Upang ipapahayag niya ang mga nagatagong lihim. Saan niya ipahayag? Doon sa isang bansa na itatayo muli ang kaharian na siyang panglima na bansa. Saan yan? Mga kapatid, doon sa isang bansa na tinawag na Israel. No? Doon siya nangaral ang ating Panginoong Kristo. Para ipapahayag nila o papahayag niya ang layunin ng Diyos sapagkat ang Jerusalem ay pinili na maging tahanan ng Diyos. Bakit nasabi ko na pinili? Sapagkat ang Israel, ang pinakasentro po yan ng Israel ay ang Jerusalem. Yan po ang istorya ng Diyos. Bakit ginamit ng Diyos ang Jerusalem? Sapagkat nandoon si Jesus. Sapagkat ang Jerusalem, yan po ay banal, no, na lugar. Kaya, hindi tumira ang Diyos kung hindi tinawag na banal na lugar. Yan po ang sekreto sa tirahan ng Diyos. Bakit ang Jerusalem ang pinili? Kung ati po yung babasahin po sa banal na kasulatan, pakibasa natin hari. Sa Jeremias 3:17. Jeremias 3:17, ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Sa panahong iyon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon, at lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad pa man sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang masamang kalooban. So, maliwanag po ang sinabi ng ating kapatid na nasabi ko na ang isang lugar na luklukan ng Diyos ay kanyang pipiliin at matawag yan na banal. Bakit? Tirahan ng Diyos. Kaya ang Jerusalem ay tirahan ng Diyos. Luklukan ba ng Diyos? Kaya yan po ay mapalad sana. Bigyan ko ng sana yung Jerusalem. Bakit? Sapagkat pinili ng Diyos na maging tirahan ng Diyos. Ngunit, noong nangaral na ang ating Panginoon sa mabubuting balita sapagkat yun po ang kanyang layunin doon sa bansa na yan. No? Noong nangaral na ang ating Panginoon sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos sapagkat yan po ang utos sa kanya. No? Kung ati yan babasahin sa banal na kasulatan sa Lucas 4, talata 43. Pagibasa natin na. Lucas 4:43, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos sapagkat sa ganito'y sinugo ako. So maliwanag po ang sinabi o layunin ng ating Panginoon. No? Ano ang kanyang layunin doon sa bansa na yon? Na dapat namang ipangaral ko ang mga mabubuting balita. Walang masamang balita doon mga mabubuting balita. Anong balita? Tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Saan niya pinangaral? Sa lahat ng mga nayon at bayan. Kaya, noong ipinangaral na ng ating Panginoon ang mabubuting balita sa kaharian ng Diyos, ang tanong mga kapatid, tinanggap ba ito ng mga tao doon? Siguro alam nyo na
ang istorya. Ngunit, i-reply lang namin, no? Kung sino yung mga nakakaalam na. Ngunit, ipapahayag pa rin namin. No? Ano ang ginawa ng mga tao noong ipinangaral na ng Diyos ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos? Hindi tinanggap ng mga tao doon. Bakit? Naging masama. No? Yung mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, naging masama sa kanila. No? Na doon sana muli itayo ang kaharian ng Diyos. Na maging tanyag sanang bansa. Katulad ba sa mga unang tanyag na bansa na ang Babylonia, Medo-Persia, Greece at Rome? Mga tanyag po yan. Kilala ba sa buong daigdig na naging haring bansa? Pag tinawag na haring bansa, ibig sabihin may hari. Hindi naman kasi yan matawag na hari na bansa kung walang hari. Kasi ang titulo ng ating Panginoon, siya po ay hari. No? Hari. Kaya, doon sa kanyang titulo na pagkahari, talagang itayo niya doon sana ang kaharian ng Diyos sa Israel. Ngunit, sa masamang pangyayari, hindi na ito tinanggap ng mga tao. Bakit? Sino ba kasing maniniwala sa ating Panginoong Kristo? No? Ang kalagayan niya naman ay hindi naman kilala sa buong bansa niyaon. Paano ka makilala? Anak ka ni Jose na kalpintiro. Ang kanyang mama na si Maria na tagapagdilig lang ng halamanan ni Paraon. Doon siya sumibol sa mahirap na angkan. Nung nangaral na siya tungkol sa mabubuting balita at sa buhay na ipagkaloob sana niya kung sino yung naniniwala, wala. Kaya yung Jerusalem na doon sana sa bansa na Israel, no? Doon sana itayo ni Jesus ang kaharian ng Diyos. Ngunit, anong ginawa ng mga tao? Pinagsilitaan siya ng hindi kaaya-ayang salita. Ikaw pa naman sabihin ng mga tao doon na mayroon kang demonyo, kahit basahin po yan sa Juan 8:52. No? Kung mayroon kayong mga Biblia, basahin po ninyo yan. Juan 8:52. Anong sinabi ng mga tao doon? Pakibasari. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayon nalalaman namin mayroon kang demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, at sinasabi mo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan. Tingnan mo. Isipin mo sa sinabi ng mga tao doon, alam namin na mayroon kang demonyo. Alam naman, kahit sino namang tao yan, mga kapatid. Pag sinabihan kang mayroon kang demonyo, ang tanong, tanggap mo kaya? Lalo-lalo na nung sinabi na ng Diyos, sinabi ni Panginoong Hesus na ang sino mang tumupad sa kanyang mga utos ay bibigyan siya ng buhay. No? Buhay. Hindi lang buhay ang sinabi ng Diyos. Hindi niya masumpungan
ang kamatayan ni kailanman. Pero ang tanong, tinanggap po ba siya doon sa isang bansa na tinawag na Jerusalem? So hindi tinanggap, mga kapatid. Kaya doon sa lupang banal na siyang Jerusalem, na doon nakatira si Jesus ng ating Panginoon, dahil man hindi tinanggap siya ng mga tao, ano ang sinabi ng Diyos? Kung atin po siyang babasahin sa Lucas 13, talata 34 hanggang 35, pakibasa natin na rin. Lucas 13:34-35. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahin manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo. Narito sa inyo iniwang walang anuman ang inyong bahay, at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumarito sa pangalan ng Panginoon. Tingnan nyo. Dahil hindi tinanggap ang ating Panginoon doon, kaya hindi natuloy ang pagtayo sa panglima na kaharian sana doon sa Israel. Bakit? Hindi man nila tinanggap si Jesus. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tao doon, O Jerusalem, Jerusalem, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. Napakaliwanag po ang sinabi ng Diyos. Kaya ang Jerusalem, nung buhat nang umalis ang Diyos, ano ang sinabi ng Panginoon? Kung ating bumpasahin po yan sa sulat ng Isra, pakibasa natin, 15:3. Isra. Yung malaon ng walang Diyos sa Israel. Ayon po sa 1 Nasa ano yan, nabasa po natin yan po sa na sinabi ng Diyos po dyan na malaon ng walang Diyos ng Israel at walang katuruan at walang Diyos. No? Dos Chronicles 15:3. Ngayon nga, ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Yun. Ayon po doon sa sulat ng Dos Chronicles sa 15:3, sinabi po yan ng Panginoon. Bakit? Hindi siya tinanggap na doon eh. Sinabi ng Diyos, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. Pag umalis, ibig sabihin, sinabi ng Diyos, wala nang katuruan, wala nang Diyos sa Israel, at walang tagapagturo. Kasi umalis na yung Diyos eh. Ikaw pa naman na hindi tanggapin sa isang lugar, alam nga namang manatili ka po yan. Kaya alis ka talaga. Kaya yung panglima sana na itayo ng Diyos na kaharian, ang bansang Israel, hindi natuloy doon. Kaya nung umalis ang Diyos doon sa isang bansa, ay pati ang kanyang kaharian
ay inalis po niya. No? Kung ating pong babasahin po yan sa Matthew 6:33, Matthew 6:41, Matthew 21. 21, no? Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga." So, maliwanag po mga kapatid, inalis talaga ng Diyos yung kaharian. Sapagkat sinabi ng Diyos, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. Pag alis niya, pati yung kaharian na itatayo niya sana doon, ay kanya ding dinala o inalis. Kasi, kung halimbawa, tatanungin natin Panginoon, kasi alis siya Panginoon, saan ka po baga pupunta? Sinabi na nga niya, si Panginoong Hesus ang nagsabi, alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay ko sa isang bansa na nagkakabunga. Ngayon, hindi pa naman magkahiwalay ang kaharian at ang Diyos. So, ibig sabihin, nandoon na ang Diyos sa isang bansa at doon niya itayo muli ang kaharian ng Diyos. No? Na sinabi ng ating kapatid kanina sa Daniel 2:44, na ang Diyos ay muling magtatayo ng isang kaharian ni kailanman ay hindi na ito magigiba. Saan niya itatayo? Doon sa isang bansa nga nagkakabunga. Kaya nga, alamin natin ang istorya ng Diyos sapagkat kaharian ng Diyos man ang kanyang programa sa daigdig. Ngayon, isipin po natin mga kapatid, ipalagay po lang natin ngayon na mayroong 300 nation the world. Isa lang doon ang pinili ng Diyos. Sino kayang mapalad? Pero yung hula, ibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Ayan po ang ating hanapin ngayon. Yung bansang nagkakabunga. No? Sapagkat pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian. Ayon po yan sa Matthew 6:33. Na datapwat hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito pawang may daragdag sa inyo. So, ibig sabihin, kaharian po ang pinapahanap ng Diyos. Ngayon, 300 nation of the world. Isa lang doon ang pinili ng Diyos. Isa ang kaya yung mapalad. Ganyan po ang ating hanapin. Ayon nga sa sinabi ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok Riambunansa, na ang Bible ay mayroon po yung 4 na factors. No? Unang-una, prophecy, pangalawa, history, pangatlo yung mathematics, at yung pang-apat yung science or siyensya. Yan po yung nilalaman sa Bible. Kaya 4 factors in the Bible. Hindi yan pwedeng basta basa-basahin mo lang yan parang comics. No? Pag binasa mo, ganito, dugtong ka na naman kung ano yung kan. Tingnan po natin ang kilos at galaw sa daigdig kung saan po nakatugma yung kanyang hula sa banal na kasulatan. Kasi ang hula ibigay sa isang bansa nga nagkakabunga ang kaharian ng Diyos. Na inalis niya doon sa isang bansa na tinawag na Israel. Na panglima sana na maging tanyag na kaharian sa buong daigdig. Hindi man tinanggap siya doon. Kaya yung kaharian kinuha ni Jesus. Ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Ngayon, anong bansa ang nagkakabunga? No? Kaya, gumamit po ang ating kapatid kanina ng history. No?
Kailan na-discovery na naging Kristiyanong bansa, naging nagkabungang bansa sa paniniwala ng ating Panginoong Kristo? Inapruban po yan. Nakalagay po yan sa batasang pangbansa. No? Nalalaman po yan ang buong history. No? April 14, 1523, Philippines is a Christian country. Ngayon, maghanap kayo sa taong 1523 sa April 14 na naging bansa, na naging Kristyanismong paniniwala. Maliban lang sa ating bansang Pilipinas. So, ibig sabihin yung hula na direksyon na ibinigay ng Diyos sa paghahanap sa kaharian ng Diyos na inalis niya doon sa isang bansa na Israel, tingnan po natin ang sukat, no? Ang kilos at galaw ng isang bansa kung saan ito nakatugma sa propesya. Ngayon, dahil mapalad man ang ating bansang Pilipinas, sapagkat yun nga ang mapalad na binigyan ng Diyos na kaharian, na panglima na kaharian sa buong daigdig, ang bansang Pilipinas. Diyos na nagsabi, sabi ng Diyos, itatayo niya muli ang kaharian ni kailanman ay hindi na ito magigiba. Saan? Doon sa isang bansa na nagkakabunga sa paniniwala ni Kristo na siyang Diyos. Ngayon, dahil bansang Pilipinas man ang mapalad, ano ang mga matibay na ebidensya o sukatan o magpapatunay na bansang Pilipinas talaga ang mapalad? Mayroon kaya tayong mabasa sa banal na kasulatan? Mayroon po, mga kapatid. Bagaman walang Pilipinas na kasulat, ngunit mayroong direksyon sa paghahanap para masabi mo na bansang Pilipinas. No? Kaya nga, kung ating isipin, sa panahon ba ni Jesus, mayroon na bang Pilipinas? Wala pa. Kaya nga, discovery. Kaya nga, pinapahanap ng Diyos. Kung nasaang bansa yung nagkakabunga. No? Kaya nga, mga kapatid, ayon po sa aming mahal na dakilang guro, na pinatunayan niya talaga sa amin, ipinangaral niya sa amin ang mga mabubuting balita sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang pattern kung gaano o kung paano isinisigaw ng Diyos ang kaharian doon sa Israel, ay kailangan doon din sa paglipatan na isang bansa, ay kailangan isisigaw din ang kaharian ng Diyos. Sapagkat yan po ang pattern. Yan po ang sign sa paghahanap. Kaya hindi po kami namahiya na sabihin na walang ibang nakapagsigaw sa bansang Pilipinas tungkol sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos, ang aming mahal na dakilang supremo. Walang iba, mahal na Haring Pilimon Undo Priambunansa. Binuksan niya ang mga nagatagong lihim sa banal na kasulatan at pinapatunayan niya at binigyan po kami ng matibay na ebidensya na dito nga talaga sa bansang Pilipinas ang mapalad na pinagbigyan sa kaharian ng Diyos. No? Kaya tingnan po natin ang history. Kaya 4 factors in the Bible. Prophecy, history, mathematics, science, or siyensya. Kaya tingnan po natin ang istorya ng Diyos sa kaharian. Bagaman wala na doon sa bansang Israel, kinuha na ng Diyos. Sino kumuha? Si Jesus. Sapagkat siya lang ang ating nakilala na Diyos sa buong daigdig. No?
bata man, matanda. No? May kapansanan man siya o wala, kilala. Pag binanggit mo, sinong Diyos na kilala mo, walang iba sabihin, si Panginoong Jesucristo. Ang tanong, umalis na ba ang ating Panginoon doon sa bansang Jerusalem? O sa Israel? Umalis na. Sana siya nagtungo nandoon na sa isang bansa. Ha? Anong sinabi diyan? Sa Isaias 65:1 mayari. Ibasa nga tare. Anong sinabi diyan ni Propeta Isaias? 65:1 hare. Oh. Ako'y napagsanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Okay. Ako'y nasumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Napakaliwanag. No? Sinabi ng Diyos, narito ako sa isang bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Kaya nga, hiwaga ang salitang kaharian ng Diyos. Bakit? Natabi kong hiwaga sapagkat hindi pa niya pinakilala. No? Ngunit sinabi niya, narito ako sa isang bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. No? Ngayon, dahil nadiskubre na ang bansang Pilipinas na ito nga talaga ang mapalad. Kaya narito kami ngayon, nagpapahayag sa inyo ng katotohanan sa lahat ng mga Pilipino sa bansang Pilipinas na upang malaman ninyo ang istorya ng Diyos sa daigdig. Nga itong ating bansang Pilipinas ay mapalad na pinagbigyan sa kaharian ng Diyos. Oh? Hindi na natin pag-aawayan pa yung salita ng Diyos, kundi magkaisa tayo sa kanyang layunin na ipapahayag natin, isisigaw natin na ang kaharian ng Diyos dito na nga sa ating bansang Pilipinas. No? Kahit ano ka mang sikta, kung ano pa man ang iyong sinisigaw, basta tungkol sa istorya ng Diyos, tungkol sa ating paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mapalad tayo. Mapalad tayong malaya na mapaghayag sa salita ng Diyos. Saan? Dito lang yan sa bansang Pilipinas. Kasi ito nga yung pinili ng Diyos. Kaya papatunayan ko sa inyo ang prueba o ebidensya na dito nga sa bansang Pilipinas tungkol sa history. Istorya ba ng Diyos? Sapagkat siya po ang direktor, no? Siya po ang direktor sa istorya. Kaya sinasay-say lang namin yung mga dinaanan sa kaharian o sa pagtayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, kung ating babasahin, mga kapatid, sa banal na kasulatan sa Ecclesiastes 1:9, pakibasa nga natin na rin. Para dadako tayo doon sa prueba, ibang ebidensya ba na dito nga talaga sa Pilipinas. Pakibasa po natin na rin. Ecclesiastes 1:9. Ecclesiastes 1:9. Yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. So, maliwanag po, ano ba yung nangyari? At ano ba yung nagawa? At saan ba yung ganaganap? No? Kaya, atras po tayo doon sa istorya ng Diyos. Saan? Doon sa isang bansa na pinagmulan ni Kristo, ni Jesucristo, ng ating Panginoon. Doon sa bansa na Jerusalem, Israel. Ha? Ano ba yung kaganapan o naganap na o naistorya o ano ba yung istorya doon? Sapagkat sinasabi ng Diyos, yaong
nagawa ay siyang magagawa. Walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Kaya umpisahan natin, istoryahin ang kaganapan doon sa bansang Israel, sa Jerusalem. Ano ba yung istorya doon? Doon sa bansang Jerusalem, sa Israel, ay mayroong tinatawag doon na 12 tribes of Israel. Sa panahon po yan, sa mga anak ni Haring Solomon. Bakit? Noong natapos na po na naghari si Haring Solomon, ang sumunod doon na naghari yung mga anak niya. No? Mga anak po niya. Ngunit, dahil man nagkasala si Haring Solomon, kaya yung kaharian doon sa Israel, nahati ito sa dalawang bahagi. Bakit nahati sa dalawang bahagi? No? Para matupad yung hula na maging, ang Israel ay maging 12 tribes. No? Kumbaga, kanyan ba? 12 na probinsya. Nahati sa dalawang bahagi. Bakit? Dahil doon, nung natapos na si Haring Solomon, ang pumalit sa kanya yung mga anak ni Solomon. Ang unang anak ni Solomon na si Roboam. Yan yung hari sa Huda. Pakibasa natin hari. Yan po sa 1 Hari 14:21 ba yan? Pakibasa po natin hari. 14:21. Oh. At si Roboam na anak ni Solomon ay naghari sa Huda. Si Roboam ay 41 taon nang siya'y nagpasimulang maghari at siya'y naghari sa 17 taon. Sa Jerusalem, na bayan na pinili ng Panginoon sa lahat ng lipi ng Israel upang inagal ang kanyang pangalan doon at ang pangalan ng kanyang ina ay Naama at Amonita. Tigta mo. Nasa banal na kasulatan ang mga nakatagong lihim. Hindi lang kasi yan binigyan ng pansin. No? Basta basahin mo lang siya, kung magaling kang magbasa dyan, pangdibit mo na. Hindi yan po ay banal na salita ng Diyos. Hindi yan pwedeng pangdibit. Kundi yan po ang nagsasabi na nagtutukoy na direksyon kung saan yung kaharian ng Diyos. Ngayon, dahil sinabi ng Diyos ay yaong nangyari ay siyang mangyayari, no? At yaong naganap ay siyang magaganap. Walang bagong bagay silalim ng araw. So, alamin natin ang istorya doon sa Jerusalem. No? Na doon sa anak ni Solomon, na si Roboam, kasi nahati man sa dalawang bahagi, kaya naibigay kay Roboam, na anak ni Solomon, ang dalawang bahagi o dalawang probinsya. At ang ikalawang bahagi, ibinigay doon sa kanyang anak sa pagkaalipin. No? Na si Jeroboam. No? Saan? Doon sa Israel. Kung ating po yung basahin sa banal na kasulatan, sapagkat 10 bahagi po ang naibigay doon kay Jeroboam. At doon naman sa anak ni Haring Solomon na si Roboam, yung dalawang bahagi. Kaya kung ating basahin po yan sa banal na kasulatan, na binigyan po si Jeroboam ng 10 bahagi, ayon po sa banal na kasulatan sa 1 Hari 11:31. Magibasa po natin na rin. 1 Hari 11:31. 31. Ano sinabi ng Diyos? Kanyang sinabi kay Jeroboam,
kunin mo sa iyo ang 10 putol, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Narito aking aagawin ang kaharian sa kamay ni Solomon, at ibibigay ko ang 10 lipi sa iyo. Napakaliwanag po mga kapatid. Doon sa kanyang anak na pagkalipin na si Jeroboam, ibinigay ng Diyos sa kanya ang 10 bahagi o 10 lipi or 10 probinsya. Kaya natawag na 12 tribes of Israel. Yan po ang istorya ng Diyos doon sa lumang Jerusalem. Bakit nasabi kong lumang Jerusalem? Sapagkat hindi naman yan matawag na luma kung walang bago, no? Na Jerusalem. Kaya talakayin natin yung lumang Jerusalem ang istorya ng Diyos. Kaya ang Jerusalem o Israel, natawag po yan na 12 tribes of Israel. 2 bahagi kay Rehoboam at 10 bahagi naman kay Jeroboam. Ngayon, dahil man nagprotesta ang isa kapari doon na si Manases dahil po sa kanyang hirap na lumalaban din siya, pinaglaban din niya ang kanyang karapatan. Kaya nabigyan po siya ng isang bahagi. Kaya pag idagdag mo yan, ang isang bahagi doon sa 12 tribes of Israel, natawag po yan na 13 tribes of Israel. Bakit? Naging 13 sapagkat humingi din si Father Manases ng isang bahagi. Ngayon, natapos na ang kwento niya sa kaharian ng Diyos doon. Bakit? Kasi hindi tinanggap. Natapos ang istorya ng Diyos doon sa Israel. Ang tanong, nagpatuloy po ba ang istorya ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos? So nagpatuloy sapagkat ayon nga sa sinabi natin kanina na siya po ay magtatayo ng isang kaharian ni kailanman ay hindi na ito magigiba. Saan niya itatayo ang kaharian? Doon sa bagong Jerusalem. Kung ate po yung babasahin sa banal na kasulatan, Ecclesiastes 3:15. Pakibasa tari. Ecclesiastes 3:15. Ano ang sinabi ng Diyos? Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes 3:15. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin. Hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. So, maliwanag ang sinabi ng Diyos. Yung nangyari na ay nangyari na. At yung nagagawa ay nagawa na. At hinahanap ngayon ng Diyos yung nakaraan na. So, ibig sabihin, natapos na po natin sinalaysay yung nakaraan na ang Israel ay naging 12 tribes of Israel plus kay Father Manases na isang bahagi, naging 13 tribes of Israel. Ngayon, sinabi ng Diyos, at hinahanap ng Diyos ang nakaraan na. So, ibig sabihin, sinabi ng Diyos, alisin ko ang kaharian sa inyo at ibibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. So, ano yung mga pangyayari o kaganapan? Pareho kaya ba ang istorya doon sa una? O ano kaya yung istorya ng Diyos? Ngunit sinabi ng Diyos, at hinahanap ng Diyos ang nakaraan. Ngayon, dahil bansa mang Pilipinas ang mapalad na pinagbigyan, na hindi po kami mahiya na ito nga ang ating bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa hiwaga sa kasulatan
sa banal na kasulatan. Naalisin ko sa inyo ang kaharian ibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. April 14, 1523, Philippines is a Christian country. Tama ba mga kapatid? Nagkakabunga ba sa paniniwala sa salita ng Diyos? Nagkakabunga, natupad. Kaya alamin natin ang istorya kung pareho bang istorya doon sa lumang Jerusalem, sapagkat ang Pilipinas ay siyang bagong Jerusalem. Dito po sa ating bansang Pilipinas, sapagkat hinahanap ng Diyos ang nakaraan. Dito sa ating bansang Pilipinas, tinawag po itong 12 region of the Philippines. Ano ang istorya? Bakit 12 region of the Philippines? Sapagkat ang dalawang bahagi ay ibinigay doon sa mga Muslim. Ang dalawang bahagi. At ang 10 bahagi ibinigay po sa mga Christian. Kaya natawag po yan na 12 region of the Philippines. Tama ba mga kapatid? 10 bahagi doon sa mga dalawang bahagi doon sa mga Muslim at 10 bahagi sa mga Kristiyano. Saan nangganap? Saan nangyari? Bansang Pilipinas po lamang. 12 region of the Philippines. Kung mayroong 12 region of Israel at sa pamamagitan ng isang pari na si Father Manasseh na ibigay sa kanya ang isang bahagi, kaya naging 13 tribes of Israel. Dito kaya sa ating bansang Pilipinas, maging 13 kaya? Mayroon. Totoo po yan sapagkat hinahanap ng Diyos ang nakarana. Kung ano yung tsuri o istorya doon, kung ano yung sign sa kaharian doon sa Jerusalem, doon sa bagong Jerusalem, ganun din ang mangyayari. Kasi history repeat itself. Ngayon, kung sabihin ko po sa inyo mga kapatid na ang bansang Pilipinas ay naging 13 region of the Philippines. Bakit? Sa pamamagitan din ng isang pari. Sino yung pari na yon? Si Father Balwig. Dahil nakipaghirap, nakipagdigma, nakipaglaban din si Father Balwig. Sinabi ni Father Balwig, hindi pwedeng hindi ibigay sa akin ang isang bahagi. Kaya ibinigay sa kanya ang Cordillera. Maliwanag po ang istorya ng Diyos. Ibinigay po sa kanya ang Cordillera. Kaya naging 13 region of the Philippines. So pareho po ang istorya. Kung gaano ang istorya dito sa unang Jerusalem, ay ganon din ang istorya sa bagong Jerusalem. Sapagkat para matupad ang hula na ibigay ang kaharian doon sa isang bansa nga nagkakabunga, kaya pareho po ang istorya ng Diyos. Yun po ang pattern. Tingnan po natin ang kilos at galaw sa kaharian ng Diyos. At kilos at galaw sa daigdig, at higit sa lahat, yung kilos at galaw sa isang bansa kung saan ito nakatugma sa banal na kasulatan. Kaya, 4 factors in the Bible, hindi po natin pwede yung basa-basahin ang Biblia na parang comics. Basta basahin mo lang yan, tapos na. Tingnan po natin mga kapatid, sapagkat diyan nakatago ang mga lihim ng Diyos. Na kailangan din mayroon magpapahayag. Kaya gumamit po nga siya ng mga katawan Ano yung katawan na ginamit ng Diyos? Basahin po natin sa Efeso 4:11 hanggang 12. Efeso 4, 11-12. Anong sinabi? Sabi dito, at pinagkaluban niya ang mga iba na maging mga apostol. Una. At mga iba'y propeta. Pangalawa.
at ang mga iba'y ebanghelista, Pangatlo, at ang iba'y mga pastor, 4, at mga guro, 5. sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglingkod sa ikatitibay ng katawan Ni ni Kristo. Kristo. Isipin mo, 5 katawan ang ginamit ng Diyos. Unang-una, apostol. Pangalawa, propita. Pangatlo, ebanghelista. Pang-4, papastor. Pang-5, guro. Sa ikatitibay sa katawan ni Kristo. Ngayon, hindi pwede porque matawag ang pastor ay kasali ka na. Depende Kung kaharian ng Diyos ang dala mo, kasama ka doon. Pero kung ibang ipangaral mo, hindi ka kasama sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Diyos, ipapahayag ko ang kaharian ng Diyos. Saan? Doon. Sa kanyang pinili na bansa. Kung hindi kaharian ang dala mo, ay hindi ka matawag na katawan ni Kristo. Sapagkat 5 lang ang pinili ng Diyos na ipapahayag ang mabubuting balita sa kaharian ng Diyos. 5 na katawan. Una-una, inuulit ko, mga apostol. Pangalawa, propita. Pangatlo, ang mga ebanghelista. At ang pang-4, papastor. Pang-5, yung guro. Sa ikatitibay sa katawan ni Kristo. Sapagkat si Kristo ang ulo Siya ang ulo. Anong pinapahayag ni Kristo tungkol sa kaharian ng Diyos? Kailangan doon sa katawanan niya, kaharian pa rin ng Diyos ang ipapahayag. Alangan naman na kaharian ng Diyos ang programa tapos iba ipapahayag mo, ay hindi ka katawan ni Kristo. Diba? Kaya, hindi porke na matawag ka ngayong pastor, ay kasama ka na sa kaharian ng Diyos. Hindi Maliban lang kung kaharian ng Diyos ang isisigaw mo sa daigdig katulad ni Jesus. Ulitin po nating basahin yan sa Lucas 4. Kung mayroon kayong mga Bible, basahin ninyo at itindihin nyo mabuti. Anong sinabi ng Diyos? Anong dala ng Diyos? Na dapat ko namang ipangaral ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos sa lahat ng mga nayon at mga bayan. Walang iba ang sinisigaw ng Diyos dyan. Kaharian ng Diyos. Kahit doon sa kanyang mga alagad, kaharian pa rin. Basahin po natin yan. Gawa 14:22. Anong sinabi ni Apostol Pablo? Gawa 14:22. Ganito po ang sabi. Na pinatitibay ng mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Napakaliwanag po ang binasa ng ating ating kapatid ngayon. Saan tayo papasok? Sa kaharian ng Diyos. Kung mayroon kayong ibang papasukan, bahala kayo. Basta kami, kung ano yung sinabi ng Diyos, ayun ang susundin namin. Na magsigpasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ngayon, kung ibang papasukan natin, matulad tayo doon sa sinabi ng Diyos na magnanakaw at pulisan. Diba? Ano sinabi niya na rin? Diba? San Juan Gis yan? 11? O Gis? Ano sinabi ni Jesus? Kung iba yung pasukan mo. Juan Gis 1. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Kung kita, kung ibang papasukan mo, hindi kaharian sa mga tupa, talagang magnanakaw at tulisan ang itatawag sa iyo ng Diyos. Bakit? Ikaw pa naman na sinabi ng Diyos, magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos, tapos ibang pasukan natin, magnanakaw at tulisan tayo. Kayo na po ang maghusga. Alam na po niyo yan. No? Hindi na pwedeng sabihin yan, alam niyo yan. Pero sasabihin pa rin namin, baka nakalimutan ninyo.
na walang ibang papasukan maliban sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Diyos, pagkatapos ng kapighatian o mga ano mamang naranasan natin ngayon, kahirapan pa man, pagkatapos doon, magsipasok kayo sa kaharian ng Diyos. Kaya yan po, pinapatunayan po namin ngayon, ating kapatid, Haring Roel Agustin, at ito po yung ating yung kapatid ng inyong lingkod sa gabing ito, na pinapatunayan po namin ang tungkol sa kaharian ng Diyos na walang iba ang mapalad na pinagbigyan, kundi dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya saan ito naganap? Walang iba, bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba, bansang Pilipinas, mga kapatid. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, mga kapatid namin, mga viewers, kami po ay nagpapasalamat na walang humpay ng pagsubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palutuntunang Consumatum Est sa pamamagitan ng aming mentor, ng aming Supreme Founder of the Kingdom of God, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. At sa aming mahal na guro, na walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay at ganoon po sa aming regional, so buong regional, no? Sa buong pwersa ng Kingdom of God, mula Region 1 hanggang Region 12, sa pamagitan din ng aming regional director sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligotom. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo po, Hari, sa walang humpay na pagsubaybay po sa amin upang ganapin po ang ganitong gawain sa pagla-live. So maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sa buong pwersa ng The Kingdom of God, mabuhay po ang Kingdom of God. So, kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan,